Isang palang umaga po sa ating lahat. Sa ito, buhay po ba ang Diyos? Amen po. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. Purihin, purihin, purihin po ang Ama. Sapagkat nga po, hindi man po lagi subalit pag Saturday po ay narito po ako ng umaga hanggang sa gabing gawain. First time po na ganito pong oras ay marami na po tayo. Hello po. Ayan, marami na po tayo. Ngayon pa lang nag-umpisa po ng ating gawain. Andito po ang ating mga kapatid mula sa Mapaniki chapter po. Ano po? First time niyo po bang umattend ng gabing gawain? First time po kapatid? Ay, hindi naman po. Okay po, so welcome po ngayong gabing gawain. Sabi nga po, sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat segundo ng ating buhay, ay kumikilos siyang buhay na buhay. Amen po ba? At sa gabi pong ito, ay tatawag po ako ng mga kapatid natin na magbabahagi ng kabutihan, kadakilaan, at kahiwagaan na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. May ginawa na po ba ang Diyos sa inyong buhay? Amen po. Ano po sa atin pong lahat? Kung paano nga po kanina, sabi ng mahal na Apo, Banal na Espiritu sa katawan po ng mahal na Apo, sumunod po tayo sa atas. Sa katotohanan po, hindi po ako ang facilitator ngayon. Subalit po, ito po'y atas dahil wala po ang naka-assign. Sabi ko nga, sino ako para hindi tumalima sa atas ng ating Panginoon. Galak po ang puso. Sabi nga po, pag ikaw ang sumunod sa atas ng Panginoon, ikaw rin naman po ang magagalak. Amen po ba? Amen po. Meron po bang gustong maunang magbahagi? Sapagkat wala nga po tayong talaan kung sino pang unang magbabahagi. Meron po bang gustong mag-volunteer? Ayaw na po nilang tumingin sa akin. Wala po. Kung gayon po, kung sino po ang loobin ng Ama, nalapitan ko po ay yun po ang unang magbabahagi. Kaya po mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Isang magandang umaga po sa gabing ito. Mababahagi ko po sa inyo. Dati po tinitignan ko lang po yung mga kasama ko tuwing nagpupunta po dito. Ang sabi ko po sa sarili ko, sana ako rin makarating dito sa dambana. Hindi ko po alam na yung anak ko po yung magiging paraan upang makarating po ako dito. Talagang siguro po linoob po ng Ama. Dati po kasi yung anak ko hindi po naglalakad. Pero sa pamamagitan po ng Ama, ito po'y nakapaglakad. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa Kanya. Talaga pong buhay na buhay po ang Ama. Hindi niya po kami pinababayaan, lalo na po sa pagsubok. Sa katunayan nga po, iniwan ko po yung anak ko dahil nga po, gabi na nga po, hindi ko po naisama. Dumaan po ako sa pagsubok po sa kanya dahil dinagnat po siya, inubot sipon. Ngayon po medyo ayos-ayos na po siya. Wala naman po akong gamot na inaano po sa kanya, kundi lang po yung dahon-dahon. Kaya maraming salamat po, lalo na po kay Apo Conching, tsaka po sa mga alagad. Maraming salamat po. maraming salamat po, mahal na kapatid. Mapalad ka po. Sabi nga po, ano man yung naging kaparaanan, maging ito man po ay karamdaman ng iyong anak, mapalad ka po, sapagkat yun ang naging daan upang ikaw po ay makakilala, makadama at matanggap ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Meron na po bang gustong mag-volunteer? Request po ito. Ang susunod ko pong tatawagin mula po sa Mapaniki ay si kapatid na Des.
Palakpakan po natin ang buhay ni Diyos. Papuring walang hanggan sa iyo, o dakilang Ama ko, sa muli sa pagkakataong ito. Nawa po, Ama, manguna't maghari ka, upang maibahagi ko po kung anong kalooban mo na naging kaganapan po sa buhay ko. Salamat, Ama, sa patuloy na pangunguna mo, upang masumpungan ko kung anong kagustuhan mo at layunin mo para sa amin lahat. Nawa sa pagkakataong ito, Ama, naway patuloy mo po kaming bahaginan ng iyong banal na bendisyon sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At wala po kaming ibang mithiin na Ama, kung hindi ang madama ka sa tuwina, sa pamamagitan ng iyong taong kinalugdan, ang aming minamahal na Apo Kunching. Amen. Isang mapagpo, kapag nadama mo na kung ano po ang nandirito, patuloy mong pananabikan. Amen? Ako po, naganap po sa buhay ko yon na nananabik po ako na sana araw-araw nandito ako sa dambana muli, dahil po hindi na nga ako araw-araw po nagtutungo dito. Hindi katulad po ng bago-bago lang po akong hinirang sa loob po ng 3 taon. Araw at gabi po nandito ako, araw-araw po, wala pong palya yun. Pero nung ako po ay muli pong nagdalang tao at nagsilang pong muli ng aking anak, natigil po yun na pagpunta ko araw-araw at gabi. Natigil po yun hanggang sa dumating po yung siguro ayaw po akong mawalay ng Diyos sa kanyang piling. Binigyan niya po ako ng pagkakataon na mapaglingkuran ko po siya kahit hindi ako araw-araw na naririto. Yun nga po yung paghahayo po ng mga banal na imahen sa kapahintulutan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ikinagala ko po yun, na kung minsan po bilang tao, pag-iisipin ko, kaya ko kaya. Lagi siyang nandyan, nakaalalay. Susunod lang po ako sa kagustuhan niya, pero wala po akong gagawin. Amen? Ganyan po hindi ko po maipaabot o maipadama sa inyo kung paano pong kapag ang Diyos ang sa'yo'y nag-uutos o nag-aatas, ikaw na pagkatao, hindi mo siya matanggihan. Hindi mo po matanggihan. Parang napapasunod ka na lang. Ano po? Napakasarap po ng ganun sapagkat susunod ka naman ayon sa kanyang Humiling ako sa Diyos na sana po, Ama, loobin mo po ang kaparaanan na araw-araw po ay makatungo ako sa banal mong dambana sapagkat nananabik po akong muli na araw-araw ay makapakinig po ng banal na mensahe mula po sa iyong mahal na kinalugdan ng aming minamahal na Apo Kunching, kung saan po ako nagmula at tuwirang hinirang po sa kanyang katil. Nga po, nagkamali ang kanyang tatay ng pandinig. Ang sabi daw po sa kanilang dako, pumunta kaya ka sa Mapaniki, ganyan po ang pagkakarinig, sapagkat doon ka gumaling yung anak ko, sabi pong ganon, nung kanilang kapitbahay. Nagkamali po ng pandinig. Yung paligi po, naging Mapaniki sa pandinig po ng tatay niya. Ngayon po, dinala po doon sa akin sa pagtanong-tanong niya na meron daw po doon na alagad ni Apo Kunching, dinala po doon sa amin. At iyon po, sa kaparaanan ng Ama, dahil nga po yung bata tulala, hindi po makakain, hindi makatulog, katungo po. At ngayon po hinatulan siya na magsyam araw-araw. Alam niyo po, palakpakan natin ang buhay na Diyos, sapagkat sa pagkakataong po iyon, araw-araw nandito po ako. Tuwan-tuwa po ako. Alam niyo po, hindi ko po tiningnan na yung bata po na yon ay natulungan ko. Kung hindi, tiningnan ko po yung sarili ko na masigit pa niya akong natulungan sapagkat siya po yung naging kaparaanan at daan upang ako po ay laging naririto sa loob po ng 9 na araw. Mas galak na galak po ang puso ko noon. Amen? Ang sarap po ng pakiramdam na hindi mo inaasahan, talagang ibibigay ng Ama, magugulat ka pa. Kaya ibig sabihin po, ano man ang hilingin natin sa ating Panginoon, huwag ka lamang magsawa. Patuloy ka lamang maghintay at umasa, sapagkat siya nga po ang makapangyarihan at kapag kumilos ang kanyang espiritu na makapangyarihan sa lahat, sigurado pong magkakaroon ng katuparan ang mga minimithi mo. Amen? Kaya po tayong lahat, patuloy po tayong manalig,
manampalataya at umasa sa magagawa ng ating Panginoon sapagkat ang Kanya pong kapangyarihan ay talagang tunay at totoo para sa ating mga anak niya. Amen po ba? Kaya po patuloy po natin na pasalamatan at pahalagahan ang kaganapan po sa ating buhay. Kung minsan po magkakaroon po tayo ng mga hadlang para hindi po tayo makasunod at makatupad. Pero kung meron ng liwanag ang isip mo, kung may taglay ng punla ang puso mo sa kalooban ng Ama, ng banal na Espiritu niya, hindi po pwedeng hindi mo siya mapaglingkuran. Amen? Susunod at susunod ka ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya po doon masasabi mo na hindi hadlang ang mga pagsubok, hindi hadlang ang kawalan sa buhay upang hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Iyon pa ang patuloy na minamasdan ng Ama para sa ating lahat, sapagkat doon tayo nakapagtitibay na mangunyapit at tumawag sa Kanya. Amen? Sa totoo lamang po mga minamahal na kapatid, ang tulad po natin na walang aasahan ay isang mapalad. Amen? Mapalad po tayo sapagkat ang Diyos ang nananatili na ating pag-asa habang buhay. Amen? Kaya kung minsan po, sa abaman at payak nating pamumuhay, wala na po tayong ibang hinahangad at minimithi kung hindi ang wag tayong iwanan ng Diyos. At huwag tayong mawalay sa Diyos, sapagkat siya na lamang po ang natatangi nating pinakamayaman na tinataglay natin sa ating buhay. Amen? Ako po, sa akin pong karanasan, nagkaroon ako ng payapang isip, payapang kalooban, masarap na pagtulog, mga kapatid na nagmamahal, hindi man kaano-ano, hindi man kadugo, hindi man kalaman. Pero po, dama ko po na nagmamahal sila sa akin. Sapagkat yun po yung binahagi ng Diyos sa akin. Anak, huwag kang mabagabag sa bawat araw mong gagampanan sa aking kalooban. Ipadaratal kong mga kapatid mo upang makiisa at maging kawaksi mo sa gagampanang pinagkaloob sa iyo. Sabi pong ganon. Mahalin mo sila. Papangunahin na po natin ang ating Panginoon sa ating buhay, sa ating sarili. Sapagkat wala din naman po tayong ibang tatawagin kung hindi siya lamang. Kaya anuman pong dumating at dumaan sa buhay nating mga pagsubok, ay wag po natin itong pagmasdal. Ang Diyos ay mapagkalinga at walang sawat, walang humpay po siyang lilingapin ang bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa gabing ito at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Alam niyo po, habang siya ay nagbabahagi, bilang katauhan po, nakaka-relate po ako sa kanyang binabahagi sapagkat ganun din po ang sabi nga, yung plano po ng Diyos ay hindi plano ng tao. Sabi ko po, kung habang nagbabahagi sa kapatid na Des, salamat po sa Ama dahil may mga kaparaanan naman po na ginagawa sa aming paglilingkod sa mga bata, sa mga magulang, sa mga guro. Na yun po yung nagpapagalak sa aking puso, hindi mo man po araw-araw ay naririto. Pero dito po sa aking puso, kung maaari lang po ay araw-araw na po, subalit ang takda po ay tanging Ama lamang nakakaalam. Sabi nga po ni Mother nung nag-talk po kanina, pang-ibabawin po natin yung plano ng Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Kaya yun po yung napulot ko kanina, nasabi ko bagay na bagay po sa akin. Ano po? Sabi nga po ni kapatid na Des, kung ano man po yung kahilingan natin, huwag po tayong magsawa. Katotohanan po iyon. Dahil lahat nga po ay may takda. Amen po ba? Amen po. At ang susunod ko pong tatawagin upang mag-alay po ng awit, na-miss ko na po siyang matawag, Nanay Mirna Andrada. Po kitang pasalamatan, Panginoon. Ngayon po ay araw ng Sabado, kung saan ay huling araw ng linggo, subalit sabi nga po, walang araw ng linggo, kundi patuloy ka naming nararamdamang ikaw ay aming kapiling, ikaw ay aming kasama, at di mo kami iniiwan kailan paman. Salamat pong muli, Ama. Buhay po ang Diyos. Bagaman po't gabi, parang narinig ko may tema, ano po, mga hiwaga. Sana po aawit na lang ako ng kapiraso, pero ito po ay paanyaya ng Diyos. Ngayon pong araw ng Sabado, may baon po ako para bukas. Kalooban niya po talagang tumindig ako dito. Kasi po, kaninang tanghali, kung naririto po yung ibang mga kapatid natin, doon po sa mensahe ng Banal na Espiritu,
ito po yung baon ko. Kung paano po sa kasagsagan ng daloy ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ito po yung tumimo sa puso't isip ko pagkatapos magbahagi ng mga kapatid. Yung pong isinigaw niya na kapag nanghihina ka na, kapag parang inaakay ka ng kalaban sa kalumbayan, hindi mo na maramdaman yung hiwaga ng Panginoon, eto na yung damhin mo sa puso mo. Sige po, pakinggan nyo kung sino po nakarinig sa inyo nito. Ano po, yung sinambit ng katauhan ng mahal na Apo kanina. Mula sa banal na Espiritu. Ama, sabi po, nanghihina na ako. Hindi ko na kaya to. Ikaw ang kalakasan. Ikaw ang sigla. Ikaw ang pag-asa. Tulungan mo po ako. Alam kong may magagawa ka. Sapagkat anumang bagay na di ko kaya ay kaya mo. Palakasin mo po ako. Pasiglahin mo po ako. Pagalakin mo po ako. At marami pa pong ibang sinambit. Alam niyo po mga kapatid, kaya po sabi ko, sa bawat nagbabahagi sa harapan, mataman po akong nakikinig. Dinadama yung mga hiwagang kaloob ng Diyos sa bawat sangkatauhan. At lalo digit po siguro sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunchi, na katotohanan kung paano ginagamit ng ating Panginoon yung pong dulot sa atin ay lakas at sigla. Amen po ba? Sapagat katotohanan po, hindi po malilihim yan. Batid ng Diyos. Sabi nga po sa bawat pagbabahagi, ito madalas kong marinig to kay Mother at kay Mami. Malakas ka. Kapag nandito ka, malakas ka. Naririnig mo yung mensahe ng banal na Espiritu, masigla ka. Kung nasa bahay ka na, di mo na naririnig ang salita ng Diyos, baka mahina ka na. Amen po ba? Kaya, purihin at dakilain ang ating Panginoon. Buong galak ko po na ibinabalik sa kanyang papurit parangal, nakakatotohanan po. Kagabi, narinig ko din po ito sa mapanike, sa pahayag ng banal na Espiritu. Kapag nararamdaman mong nais mong ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ihayag mo. Huwag mong ipitin at huwag kang matakot. Subalit kung sa damdamin mo'y kapaimbabawan lamang ay huwag mo nang ibuka ang labi mo. At yun po ang katotohanan mga kapatid. Ito po yung nagpapalakas sa akin, ito po yung nagpapasigla sa akin, hindi man sa pag-awit. Kapag ako'y tinawag ng Diyos, mapapahindian po ba natin ng Diyos? Hindi po. Napakasaya po na baunin ang kanyang mga pangaral, ang kanyang mga salita. Bagamat kung pagtatantuin po ay isang araw lamang tayong hindi magkakasama-sama sa katauhan ng mahal na Apo at sa ating mga kapatid na sa bawat araw ay ginagamit ng Diyos sa harapan, baon ko po yun. Baon ko yung sigla, baon ko yung pag-asa, baon ko yung mga hiwagang ipinasisilay niya sa aking mata sa bawat araw sa dakong ito, na ipinagaganap niya sa tuwinang titindig ang katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching ay pinasisilay sa atin ang lahat ng hiwaga. Amen po ba? Kaya po, damang-dama ko ang pag-ibig ng Diyos. Uuwi tayo ngayon. Ako may sigla, may galak, may pag-asa, may baon. Amen? Na sabi nga ni Mother, kung nasa bahay ka, wala ka nang naririnig, mahina ka na. Yan po hinihiling ko sa Diyos. Basta po yung pananalig sa Kanya, hayaan mo na kung ano yung karamdamang pinahintulutan sa'yo. May lagnat ka, may ano ka, ialay mo na lang po sa Ama. At ipadadaman niya sa'yo yung lakas, yung sigla, yung galak. Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon. Siguro anak, ang kaloob ng Diyos ay maging bahagi ako sa araw na ito, karampot man. Hindi man tuwirang sa aking ipinaganap ang hiwaga ngayong araw na ito, narinig ko rin sa banal na Espiritu. Yun lang ikaw ay nakatungo sa dakong ito, nakahakbang ang paa mo, may lakas ka, may sigla ka, nakapakinig ka, ito'y isang hiwaga na ng buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya purihin at dakilain ang ating Panginoon. Salamat pong muli, Ama.
At niloob mo na muli maging bahagi ako ng gawain sa pagkakataong ito. Salamat po, Ama. Papuri at pasasalamat ay ibinabalik ko sa iyo ng walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, Nanay, sa inyo pong magandang ibinahagi. Nung pong nagbabahagi si Nay tungkol sa hiwaga, naalala ko po yung sinabi po noon ni Mother, yung pong hiwaga na ginagawa sa atin ng Panginoon, yun pong nagiging daan para lalo po tayong kumapit sa Panginoon. Amen po? Ang ganda po, no? Yung mga hiwaga pong yun, ang ating pinanghahawakan upang tayo po ay patuloy na kumapit sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang magagawa sa ating buhay. Amen po ba? At ngayon po, ibinibigay ko po sa inyo ang aming Mother of the House, si Mother Marisa Del Cruz. Salamat, Ama. Salamat po sa dakilang Ama at salamat po sa inyong lahat bilang mga kapatid ko po sa Espiritu na sa dakong ito ay patuloy na tumatangkilik na ang Diyos na buhay sa katawan natin mahal na Apo Kunching kailanman ay di lumilisan, kundi ito'y kanyang tipanan upang tayong lahat ay mahabahaginan at mabusog ang kaluluwa nating taglay. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, purihin, dakilain ng ating Panginoon sapagkat habang nagbabahagi ang aking kapatid na Desiree at ang mga kapatid ko, kay bilis nga po talaga ng panahon. Ano po? Parang kailan lang. Parang pag nagbabalik tanaw po kami sa nakaraan, kung paano ko pa yung natahak ang dakong ito at nakilala ang ating mahal na Apo Kunching, maging kami sa sarili namin, hindi kami makapaniwala na ganito na pala kami ngayon. Amen po ba yun? Opo, sapagkat ito hindi po namin pinangarap bilang tao. Nais ko lang pong bigyan ng kaukulan na yung paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi nga po tayo nagpaplano, kundi siya ang nagplano, siya ang umakay, siya ang gumusto, at tayo susunod. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At bawat araw po, wala po akong nakita na mali sa pinahahayag ng Panginoon sa dakong ito. Walang labis, walang kulang, angkop sa ating mga panlasa. Amen? Araw-araw po, kung magninilay po kayo, kilala po ng banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching yung dumarating na mga tao. Kapag nakita po ng banal na Espiritu na ang bisita po ng ating Ama, ang tumutungo sa dakong ito, nakikipagtipan sa Kanya ay tama lang yung antas ng karunungan na maaring maibahagi, na ibibigay din po yun ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? Kaya kung magninilay po ang lahat, hindi maaaring hindi maintindihan Sapagkat bawat araw, kilala ng Diyos kung sino yung babahaginan niya, bawat araw, kilala din po ng banal na Espiritu kung sino yung lalapatan niya ng mga aral niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya walang magsasabi po na, bakit kaya ika ganon? Walang magsasabi. Alam niyo po, bakit ito po yung naging daan ng pagbabahagi? Sapagkat yung nagrereklamo lang po sa bahagi ng banal na Espiritu, lalo na sa mensahe, yun po yung, alam niyo po, sa totoo lang, yun po yung tinutudlo Buhay Diyos? Po ba yun? Opo, yun po yung tinutudlo, yung nagrereklamo. Sa mensahe ng banal na Espiritu, kulang na lang sabihin ng Diyos, ikaw yun bakit ka nagrereklamo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Bakit ka po ito nabahagi? Naganap po yan sa amin. Kami po mga hinirang sa dakong ito, lahat kami may katangian na hindi namin alam kung mabuti o masama. Siyempre, walang masamang akin. Subalit ang Diyos, alam niya na masama ka o mabuti ka. Amen? Kaya, sa dakong ito, nang bago-bago lang po kami, kung paano pinahagi ni kapatid na Des, na mithiin niya araw-araw. Masarap po araw-araw nandito. Nung bago-bago lang po kami, hindi pa naman namin alam lubos kung paano yung panggagamot ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Kahit sabihin po namin na hinirang na kami, ang alam lang namin maghaplos, tapos umuwi na, at ng mga unang araw na lingkod, unang taon ng paglilingkod, pag nakapaghaplos na, nagbibilangan pa kami. Kapatid na Merna, ilan ka? 10. Ako naka-12 Para mayabang pa kami. Pagkatapos nun, wala na. Buhay mo ba ang Diyos? Opo, ganun lang. Ganun lang ang aming damdamin ng mga panahon na yon. Pag umuwi, ganun lang. Pagbalik uli, ilan kaya magiging pasyente ko ngayon? Hanggang dumating po yung takda na nung mga nagbibilangan, ewan ko po bakit ito yung binabalik. Gusto ko lang pong bigyan ng saysay kung paano po yung panimula. Bakit hanggang sa mga oras nito yung nakatindig pa rin kami sa dakong ito.
nung oras po na naghahaplos po kami, may bilang po ang mga pasyente. So sa oras ng bilang, syempre, kung wise ang mga pasyente na namimili na maghahaplos, wise din po. Hindi namin binigyan na. Ama, kailangan ko pong sabihin ang katotohanan. Opo, naging wise din po kami. Bakit ko po nasabi? Ayun ang patutuo ko sa sarili ko na sa pagkatao kami, kahit ginagamit kami ng Panginoon. Bakit? Nababasa po namin yung mga pasyenteng gusto sa amin, ay ayaw namin sa Kanya. Kaya umiiwas po kami. Bakit po ba ang Diyos? Opo, naganap po yun. Halimbawa po, pipila. Bakit, Ama, bakit ito yung binabahagi mo? Para patunayan ko po sa inyo na ang dakong ito'y hindi nakikipagbiro. Amen? May mga pasyente po, marami po noon, karamihan, mga kalalakihan na matanda. So nakikita po nila ang gaganda ng mga alagad. Andiyan po, nagpapahaplos. May mga umaano na rin sa isip nila, gusto ko yun na maghaplos sa akin. Gusto ko yun na maghaplos. Kahit malayo kami, naririnig namin, namimili sila. Gusto ko yung si kapatid na Alan at yung si kapatid na Myrna. Masarap kasi na maghaplos eh. Nararamdaman nila yung sarap, pero ang hindi nila alam, ayaw na namin maghaplos. Bakit po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Hanggang lumipas ng lumipas, kasi syempre po, nagbibilangan nga lang po kami. Nakailan ka ba ngayon? Galing talaga, no? Galing ni Lord, ano? Naka-12 ako ngayon, ikaw naka-10, ikaw nakailan ka? Tapos kwentuhan, yun lang pinagkukwentuhan namin. Wala po kaming pinagkukwentuhan banal na salita. Ang pinagkukwentuhan namin mga pasyente, Lord mo ba ang Diyos? Patawad po. Kailangan ko maging makatotohanan hanggang umusad ng umusad. Alam niyo po, ang nakapagtataka, ang mahal na apo na sa Lord adoration, talaga pong buhay ang Diyos. Alam po ng banal na espiritu, yung mga alagad na ayaw doon sa pasyente. Alam po, kaya oras na nakauwi ng mga pasyente at lumabas ang banal na espiritu, pangangaralan po kami, naggaganunan po kami, naggaganyanan kami. Sapagkat tinuturan po ng banal na espiritu, ang ilan sa inyo, namimili, ang gusto yung bagong ligo. Ang ilan sa inyo, kapag nakatapat sa mabaho, nagdahilan para mag-CR. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung kaukulang hindi namin malilimutan sa aming karanasan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit ito po yung ipinahayag ko po sa inyo, kagaya ng sinabi ni kapatid na Des, kailangan na sa puso nagmumula ang bawat gagawin upang sa bawat pagtupad mo, may galak sa puso mo, hindi ka yabangan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po, sa dakong ito ay aming naranasan. Dumating pa po kami sa takda, na hanggang dumating na po, nagkakabirang buhay pa po si Tita Luming po. Sumalangit na po ang kanyang kaluluwa. Mapagbiro po yung nanay Luming ko na yun eh. Isipin nyo, pag may nagpapahaplos at aakyat sa taas, anak, mukhang may crush sa'yo yung nagpapahaplos sa'yo. Alagad dyan ha? Buhay mo ba ang Diyos? Opo, nagkakaroon ng mukhang may crush sa'yo yung nagpahaplos sa'yo kanina. Alam nyo po, ganun po. Dumating po kami sa punto na yon, sapagkat napakarami po talaga na nagpapablo hanggang ang pasyente po ng 150 hanggang 200, 200 plus, 300. So makakasampu po talaga kami, 5, 10. At nang dumating na po yung takda na palalayain na sa paghaplos, nakakamiss din po. Pero alam niyo po ngayon, tanungin po ng banal na espiritu, gusto niyo pa maghaplos? Naku, napakalaking ayaw na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit? Sapagkat naniniwala tayong lahat na sa salita at aral ng ating Panginoon, kapag pumasok sa puso natin, gagaling na tayong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang kwento, pero kwentong totoo. Sa dakong ito, kaya mas masarap na pahalagahan yung handog ng Diyos. Sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, walang pasubali. Katotohanan ang Diyos ay hindi man bumababa na nakikita natin, subalit ang banal na espiritu yung nakalukob sa kanyang buong pagkatao, na hayagan po na ipinaaabot sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung kaukulan na sa ngayon, siguro masasabi natin, ano nga bang makapapala natin sa pagtungo sa damba na malaki po, ako na po magsasabi sa inyo, malaki ang mapapala. Yung mga tao nagsasabing, anong napapala nyo doon, hindi nila alam yun sapagkat hindi sila pupunta dito. So, balit yung pupunta dito, hindi na rin nila sasabihin yun. Maisasagot natin, malaki ang napapala sa amin. Amen po ba yun? At yun ay nasasambit lamang ng totoong may napapala. May napapala po ba sa atin? Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ang lahat ng kaukulan, nasabi nga,
Kapag dumaan ka at wala sa iyo ang Diyos, hindi mo ito mabibigyan ng halaga. Subalit, ang may pandama, kahit hindi nagmula dito, kapag dumaan ka dyan, sigurado may mararamdaman ka. Opo, mararamdaman ka. Sapagkat, hindi niyo po ba alam, 50 meters away from here, dito sa lugar na to, mamamagnetize ka talaga ni God. Kapag nadaanan mo ang lugar na ito, at pagdaan mo, hindi mo na siya nabigyan ng pansin, sigurado pagbalik mo, mabibigyan mo siya ng pansin. Amen? Mga kapatid, yan po ang trabaho ng ating Panginoon, na hindi na kailangan tumungo pa sa liwasang daan para sabihin, tumungo kayo dito. At minsan, hindi yung ginawa natin, mahal na Apo Kunching. Kaya tayo naririto sapagkat may nagsumigaw sa atin. Ang banal na espiritu na hindi natin nakikita para sabihin, makipagtipan kayo sa dakong ito at dahil naghihintay ako sa inyo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang sa Titwina, na sabi nga, hindi mo talaga pwede ipagmayabang kung anong meron ka. Walang rate yun sa Diyos eh. Kaya sa usaping pangkabanalan, ilabas mo ang sarili mo. Kahit sino ka pa, huwag mong dalhin sa kabanalan. Amen? Kahit mayaman ka, wala yun sa Diyos. Hindi mo siya pwedeng silawin. Kahit marami kang pera, hindi mo rin siya pwedeng silawin. Sapagkat ang gusto lang ng ating Panginoon, sabi nga ni kapatid na Des, yung puso nating taglay na tinago niya sa ating katawan upang walang makialam na sino man. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po kaya ang puso natin hindi nilagyan ng mata? Yun ang patutuon ng Ama. Ayaw niya maging salawahan ng puso natin. Kaya yung mata inuuna niyang ilagay kasamang isip. Kaya pag dito pa lang nahimay, sigurado ipapasok, para naguhulog lang tayo sa angkalsya eh. Ito yung pinaka-angkalsya natin, yung puso natin eh. Kaya kapag naramdaman na po natin na hindi dapat ihulog sa puso natin, dito pa lang sa mata at isip, mawawala na yun eh. Amen po ba yun? Subalit kapag ang Diyos ang naghulog sa puso natin, sigurado kahit hindi mo nakita, papasok sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po ang naganap sa amin sa dakong ito, na iba ang sasalitang tao, yung karisma ng ating mahal na Apo, pagdating po sa kabanalan. Iba. Alam mo, mahal na Apo, habang nagtotalk po kayo kanina, iba po talaga eh. Kahit nakatalikod siya, kahit naka-side view siya, kapag alam mo ba na espiritu, mimithiin mo talagang makinig. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Kahit saan ang gulo mo siya tingnan, mararamdaman mo ang banal na espiritu na sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Habang pinagmamasdan ko po kanina nagtotalk ang ating mahal na Apo, although pang relihiyon po yung mga magulang doon, nakita ko nakikinig po sila. Nakikinig po sila doon sa katotohanan ng kaganapan sa buhay. Sapagkat yun lang po talaga yung maihahandog po namin sa inyo. Yung katotohanang naganap at nagaganap at magaganap pa. Nakaloob ng ating Panginoon. Kaya hindi na kailangan magtanong kung saan o nangyari doon. Hindi na po. Direkta. Makapagtatanong po tayo sa Diyos. Sasagutin tayo ng Diyos at sa dakong ito, sa isip nyo pa lang sa labas, sasagutin na po ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nabasa po niya ang puso ng bawat isa. Nabasa po niya. Kaya minsan, dumarating man sa atin bilang tao, bakit ka kailangan magpagal pa kami pumunta doon? Pwede naman dito, andito naman si kapatid na Des at si kapatid na April. Dito na lang kaya eka tayo. Pero hindi, iba po talaga yung tipanan. Kumbaga sa once a month or once a week, magligad ng one-on-one sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Siyempre, iba po yung kayo ang dumalaw at kayo yung dinalaw. Iba yung pakiramdam. Amen po ba yan? Sapagkat ito yung bahay ng ating Panginoon, ito yung kanyang tipanan, mararamdaman po kung paano ang paglingap ng Diyos kapag ikaw mismo ang dumalaw sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Masarap damhin. Huwag niyo pong bigyan ng alinlangan ang nararamdaman niyo para sa Diyos. Ang pag-aalinlangan po ay nagaganap lang po yun kapag mayroon pa tayong gustong hanapin na nakikita ng ating mata. Pero yung puso po natin, huwag natin ipag sa alinlangan. Amen po ba yun? Kailangan sa Kanya lang po talaga. Maraming tukso sa mata na nakikita natin. Ngunit, kapag malakas po sa puso yung pundasyon ng ating Panginoon, matatalo pa rin niya kung ano yung gusto ng sarili mo.
Amen? Mangingibabaw ang sa Diyos, mangunguna ang sa puso, kahit wala siyang mata, mararamdaman sapagkat hindi kanya ipapahamak. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ng iba, sa salitang tao, bulag kasi Eka ang pag-ibig eh. Tingnan mo nga Eka na pangasawa niya, bulag. Kasi bulag yung pag-ibig. Mali po yun, sa tao po yun. Amen? Dahil, ang nakita niya yung mata na bulag. Hindi naisip na yung bulag may puso rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa dakong ito, bakit tayo umiibig sa Diyos? Kahit hindi tayo binibigyan ng hayagan na ito iuwi mo pagkain, ito iuwi mo pera. Subalit sa dakong ito, ang ibinibigay ng banal na Espiritu sa pakikipagtipan mo ay yung pagtitibay, yung kalinisan ng kaluluwa na hindi mo lamang isang araw pakikinabangan. Buhay po ba ang Diyos? At ang kaloob sa dakong ito, hindi po tayo nakikipagkumpetensya. Sapagkat bakit sinabi ko pagkain o pera? Nawawala yan eh. Kapag inuwi mo ngayon pagkain, niluto mo, bukas itatain mo na, wala na. Pag ngayon, inuwi mo ngayon, may pera ka, pag bukas, wala ka na rin pera pag binili mo. Subalit sa dakong ito, makipagtipan ka, wala kang dala, pag uwi mo, may dala ka kahit hindi mo bitbit. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Magaganap po yun. Kahit hindi mo bitbit. Bakit? Nakaabang na sa'yo kapitbahay mo. Uy, nagluto ako ng ganito para sa'yo. Diba? Ganun ang ating Panginoon. Nagagawa po niya yung ganun. Kaya ito sinasambit. Nagaganap po sa amin bilang maalagad eh. Kaya pinasusuko ng Ama kung ano yung mga hanap buhay mo. Dahil, yun ang patunay niya na siya ang bubuhay sa'yo. Bang Diyos? Niniwala po ba kayo doon? Opo, kailangan po natin paniwalaan. Sapagkat kanya pasusukuin kung hindi kanyang buhayin. Sa mga kailangan mo, sa mga material mo, sa lahat ng bagay. Subalit sa ngayon po, second needs lang natin yon. Ang kailangan po natin ay yung pag-ibig ng Diyos na ilalagay natin sa puso natin at kapag ito yung higit nating maramdaman, busog na ang buo nating pagkatao. Mga kapatid, alam niyo po, kaninang tanghali kung andito po kayo, grabe, si Mami Beth napakaharot. Naririnig niya ngayon. Sabi niya sa akin, nung oras ka natulog ka, pag-date ka na naman kay Galo. Ako kagabi, ikaw ngayon. Sabi ko, mahal na Apo, araw-araw. Hoy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, alam niyo po, yun po yung galak na pagtawanan man, hindi paniwala. Diyos ay, alam niya kung ano yung damdamin mo. Yung totoong damdamin para sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po yung iwan. Hindi mahirap mahalin ng Diyos. Hindi mahirap. Napakasarap po niyang mahalin. Sapagkat siya bumababa, tumutungo tayo sa dakong ito, hindi man natin siya nakikita. Subalit kapag tinatanggap po natin ang mga aral na ipinabababa niya sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, yun po yung tugon ng ating Panginoon na siya'y tumutugon sa pagtungo natin sa dakong ito. Amen po ba yun? Sige po. Sapagkat hindi po tutugon ang ating Panginoon sa pagdalaw natin sa dakong ito, hindi po luluwal ang ating mahal na Apo. Amen? At yan din ang patutuo sa ating lahat na ang banal na Espiritu, kahit anong oras, hindi siya lumilisan sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang makasusuri ng... Amen? Ilan po kaya ang makasusuri? Nawa po, masuri nating lahat. Oo, tao nyo lang nakita. Oo, tao nyo lang nakita nyo na may damit na kagaya natin. Subalit ang Espiritu, walang laman, walang buto. Hindi natin yung makikita kung walang taong gagamitin. Kaya kung paano natin tinanggap ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, isinipi sa ating puso, lagi niyo pong tatandaan at ilalagay sa isip at puso niyo po na tuwing nakikita niyo po ang mahal na Apo Kunching, kasama niyo na ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Bakit po? Sapagkat kami po mismo bilang alagad, alam po namin yung ginagampanan niya. Hindi kami araw-araw na nagkukwentuhan kung ano. Subalit mula ulo hanggang talampakan, mula alas 6 hanggang alas 6 ng umaga, round the clock po. Alam ko po na amang banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Yan po ay magpapatotoo po. God, hindi namin inaangat ang kanyang pagkatao, subalit yun po ang katotohanan pinasasambit ng ating Panginoon. Kaya sa dakong ito, hindi si kapatid na Marisa ang pinuntahan nyo,
Hindi si kapatid na Myrna, hindi sino man sa mga alagad, kundi ang ating Panginoon sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na kung walang isang Apo Kunching na nagpagamit, walang Diyos na tunguhan sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Sasabihin naman, bakit naman sinabi ni kapatid na Marisang walang Diyos na tutunguhan? Eh kahit saan nga may Diyos, pero nakita mo ba kung saan? Sige, tanungin ko po kayo. Nakita niyo po ba kung saan yung Diyos? Sa labas. Opo, nandiyan sa labas, kahit saan. Natin naramdaman. Tayo andito sapagkat dito siya nagpadama, dito siya nagpakilala, ito ang kanyang tipanan, ito ang kanyang kaniigan sa ating lahat. Buhay mo ba ang Diyos? Mga kapatid, daming piloso. Saan dako naman, Diyos Alam niyo po, kung yun po yung paniniwalaan nating lahat, wala tayo dito ngayon. Amen? Yan ang mga pilosopo. Kahit saan naman may Diyos. Kahit saan may Diyos. Andun siya, nakatingin. Subalit ako po mismo kung wala ang Diyos sa dakong ito, at nasumpungan ko noon, doon sa labas, hindi na ako tutungo sa dakong ito. Subalit, hindi ko nga nasumpungan sa labas, kaya ako naririto Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? O kayong lahat, nakaranahan. Wala naman tayong nilalabanan, kahit ako din po noon, ang hinahabol ko lang makakain ng ostya. Akala ko pag nakakain ako ng ostya, maliligtas na ako. Tapos pinagmamayabang ko pa po, nung ostya, nakakain ako. Ano naabutan mo, humili? Alam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa unang buhay, ganun po tayo. Makakain na ng ostya, akala natin maliligtas na tayo. Pero pag tinanong ka ng kasama mo, anong homily? Hindi ko alam, kumain na ako ng ostya. Pero alam nyo ngayon, nakakatakot kumain ng ostya na hindi mo alam ang ibig sabihin. Buhay po ba ang Diyos? Alam nyo po, ewan ko lang po kung katotohanan nito Ito po yung sa akin ng Ama. Bakit kailangan kumain kami ng tinapay, yung ostya? Alam nyo po ang binahagi niya sa akin? Anak, bakit ang aking katawan at dugo ay naging alak at tinapay upang kainin ng mga tao? Upang sa gayon, sa ganitong paraan, yan ang patutunan bilang mga anak ng Ama, na kung ano ako na namatay at muling nabuhay, yun din yung gawin nyo. Sa pagkain ng aking katawan, ibig sabihin, kailangan tugdin nyo rin kung ano yung ginagawa ko sapagkat kinain nyo ako. Buhay po ba ang Diyos? Opo, yun po yung pagninilay ko doon. Kaya pala tayo kumakain nun. Yun po yung pagninilay ko upang kahit karampot ay matularan natin, yung kinain natin, na yun ay katawan at dugo ng ating Panginoon. Sige po, magnilay po kayo. Bakit pinakakain? Upang ipaalala sa atin at dugo ng ating Panginoon hanggang sa mga oras na ito ay pinadadama at pinalalasa sa atin na kailangan nating magbalik loob sa ating Diyos sapagkat siya yung hanggang ngayon ay buhay sa pamamagitan ng Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na nagpapaalala, mga anak, mga kapatid, kailangan kayo ng aking Ama, kaya ako hanggang sa ngayon ay nakikipagniig sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po, iwanan ko po sa inyo, mabuhay po ang ating Diyos, mabuhay po ang dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, mabuhay po ang mahal na Apo, sapagkat siya po ang tunay na kinalugdan, na sa bawat araw, ay walang humpay na nakikipagtipan sa ating Diyos. Upang ang bawat araw din na hain sa atin ay makain natin ng buong buo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung ang handog sa ating mahal na Apo Kunching ay ipinagkakaloob sa atin ng malinaw at walang bawas, walang dungis, nasa atin na lang po kung ito'y hindi natupad. Amen? Opo, nasa atin na lang. Walang pagkukulang mahal na Apo, walang pagkukulang ang Diyos. Kundi na sa atin na lang kung paano natin pahahalagahan yung pagkain na ibinibigay ng Diyos sa araw-araw sa dakong ito na kailangang isipin natin sa ating puso upang sa tuwing kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon, mahuhugot po natin at mailalagay doon sa mga kulang sa atin. Buhay po bang Diyos? Kaya nawa po, sa oras na ito mga kapatid, naway higit po nating madama kung gaano kahalaga ang ating Panginoon. Ang banal na Espiritu ay napakahalaga sapagkat ang banal na Espiritu ang naglantad
ng katotohanan, ng kabuuan katotohanan na may Diyos Ama, may anak na tumubos, at hanggang sa mga oras na ito, tayong lahat ay inaamukin ng ating Ama upang tayo magbalik loob sa Kanya, at ang tinupad ng anak na sa kaharian niya ay kamtin din nating lahat. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother. Sana napakaganda mo pong ibinahagi sa aming lahat. Sususugan ko lang po yung sinabi ni Mother na napakaganda daw po ng mahal na apo kanina nung nag-talk po sa aming paaralan. Totoong-totoo po na bahagi ko po sa ilang kapatid kanina sa third floor. Sabi ko po, pinagmamasdan ko ang mahal na apo nung nagtotok po siya. Bagay na bagay po sa kanya yung pants na grinta. Sabi ko po sa kanila, nakaterno siya ng long sleeve. Ang ganda-ganda po, namumula po ang kanyang pisngi. At kanina pong tanghaling gawain, yung pasyente po na bingi daw, pero sa kabutihan po ng Diyos, nakakarinig na po siya kanina na nilapitan ng mahal na apo. Pinag-i-inhale, exhale po ng mahal na apo. Pinanunood ko po kung ano yung gagawin. Nag-i-inhale, exhale po ang mahal na apo para sundan po siya. Nakatitig po siya sa mahal na apo. Ang sabi po nung pasyente, ang ganda ni Apo. Yun po ang sabi niya. Nakatitig po siya sa ating mahal na Apo. Hindi po siya nag-i-inhale. Tinitingnan lang po niya ang mukha ng mahal na Apo. At ang sabi po niya, ang ganda ni Apo. Totoo po, napakaganda po ng ating mahal na Apo. Lalo na po, pag nakadali po ang banal na spirito. Ano po? Sabi nga po, mga kapatid, lagi pong tinatanong tayo ng banal na spirito sa katauhan po ng mahal na Apo pagka nagpapahayag po, sabi po niya, totoo ba ang Diyos? Ano po sinasagot natin? Ano po? Tapat po ba ang Diyos? Amen. So siguro po marapat at dapat na tayo ring mga anak niya ay maging tapat at totoo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po. Pinagbibigay alam po na ang mga CAPS po ay may meeting bukas sa ganap na 8:08 po ng umaga. Dito po ba sa Dambana? Opo, 8:00 po bukas. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbahagi ngayong gabing ito.